So, ang title ko po ay The Power of Worship. Power of Worship. Psalms 95, 6-7, the Bible says, tayo po'y tumayo, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. O come, let us worship and bow down. Let us kneel. So sa pagsamba mula dyan, sa ating binasa, ang pagsamba sa Diyos ay may bowing down, kneeling down. Sabihin natin, bowing down, kneeling. Pagluhod, pagyukod, paggalang. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Nasaan daw po ang kanyang mga tupa? Nasa kamay ng Diyos. Makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Malaki ang kamay ng Diyos. Ang trono ng Diyos ay langit, ang tungtungan niya ay lupa. Ang Diyos nating sinasamba sa lugar na ito'y napakalaking Diyos. Hindi kayang ukitin ang kamay, hindi kayang likain, dahil ang ating sinasamba rito ay ang manglilikha. Lumikha sa iyo, lumikha ng lahat ng bagay, siya ang dapat nating yukuran at luhuran. Palakpakan natin, the God of the universe, the most loving God, Creator of heaven and earth, wonderful Counselor, our Lord and Savior, King of glory, let us give the highest praises, glory, honor, and thanksgiving to the perfect and holy God. We honor you, we adore you, we kneel down and bow down before you, God the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. You can take your seat. Mula po sa ating binasa, nakita po natin, ang tunay na pagsamba, ito naman po'y nabanggit na sa atin noon ni Rev. Wilson, inuulit ko lang sa inyo, pero ito po ay explain ko sa inyong mabuti, anong kahulugan ng worshiping God in His Spirit and in truth. Ano ang tunay na kahulugan ng worship? So makinig po tayo mabuti. Salamat sa Lord, walang tutulog kasi ang ating pinag-uusapan ay paggalang. Sabihin natin, ang pagsamba ay may paggalang. Makikinig tayo ng may paggalang. Magtatanim tayo ng may pag-ibig. Aawit tayo ng buong puso. Yan po ang tunay na pagsamba. May paggalang, may pagyuko, paggalang yan, pagluhod, kneeling down, at wala tayong ibang luluhuran, hindi tao. Ang kailangan lang nating yukuran at luhuran ay walang iba, kundi ang nag-iisang Diyos. Wala tayong luluhuran, yuyukuran, na nilikha ng tao na imahe. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan, siya ang manlilikha. Siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ang lumikha sa iyo at lumikha sa akin, the God of the universe, Creator of heaven and earth. Siya lang ang ating i-worship. Kung pumapayag ka sa nag-iisang Diyos, siya lang ang iyong paglilingkuran, sasambahin sa Espiritu at katotohanan, ipalakpak mo yung dalawang kamay pataas. Lord, receive our clap of praise. Receive our worship from the bottom of our heart. At sa lahat pa ng aming gagawin, maging sa pakikinig, act of faith, act of worship, maging sa pagbibigay, maging sa pag-awit. Salamat po, Ama. Act of
bowing before God symbolizes submission. Kapag po tayo ay yumukod sa Panginoon, siya po ay espiritu, hindi mo siya kayang likhain dahil siya manlilikha. Ito po ay pag-akto ng pagpapasakop. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang pag-awit, hindi lang pagtugtog. Kung ikaw ay tumutugtog, ikaw ay umaawit, pero wala sa iyong puso, hindi ka nagpapatawad, may mali sa puso mo, ito po ay hindi magiging mabango sa harapan ng Panginoon. Sa pagsamba po ay mahalaga ay puso, kalagayan ng puso, sitwasyon ng iyong puso. Ikaw ba'y mapagmahal? Mapagpatawad? Yan po ang tinitingnan ng Panginoon. So bowing before God symbolizes submission, pagpapasakop, and reverence. But it also brings spiritual renewal as we remember God's goodness and sovereignty over all aspects of our life. Kaya ka gumagalang, inaalala mo ang Diyos ay kagalang-galang. Na pag ikaw ay sumasamba, ikaw ay nakaluhod, kung ikaw ay sa floor, before going bed, when you wake up in the morning, nag-good morning ka na kay Holy Spirit, sinasabi mo, kay buti-buti mo, wala kang katulad. Yan po ay akto ng pagsamba. Sasabihin mo kung sino si Lord ng may paggalang, may pagyuko, may pagluhod. Pero higit sa lahat, ang tinitingnan ng Lord ay puso. Kagaya ngayon, tinuturuan tayo ng Lord ng tamang pagsamba. Kasi practice lang po dito sa lupa. Wala tayong gagawin sa langit kundi sumamba. It also brings spiritual renewal. Kapag ikaw ay sumasamba, nagagawa mong mag-focus sa Panginoon, sa kabutihan. Kagayong inawit kanina. Tayo kinakausap ng Lord through the lyrics of the song para ang ating mind na may mga isipin ay ma-focus lang sa Panginoon. So what is worship? Ano ba talaga ang tunay na pagsamba? Sino ang handang makinig? Pumalakpak sa Lord. Focus lang po tayo, yan po ay pagsamba. Hindi kung ano-anong kinakalikot mo. Naririto tayo sa pananambahan. Amen. What is worship? Worship literally means worship. Anong ibig sabihin? Giving worth to God. Pagsamba, kagaya ngayon, ang iyong pakikinig ng taimtim yan ay pagsamba. Nanonood si Lord. Kita ni Lord ang puso mo. Kung gaano mo gustong ibigay yung attention mo kay Lord. Sino rito ang naririto at ang attention mo ay na kay Lord? Sabi mo siya ang katabi, na kanino ang attention mo? Dapat na kay Lord. Ito po ang worship. We are in this place. Lugar ng pananambahan. Giving worth to God. Worship is action motivated by an attitude that admires, honors, and describes the worth of God. Dito sa pananambahan, nakikinig, ito po ang napakahalaga. I remember yung isang preacher. Siya po ay nagpipreach. Ito po yung international preacher. Siya ay nagpipreach, pero may dumating na government officials at ang mga tao ay nag-ingay. Nag-grieve po ang Holy Spirit.
Kasi mas pinahalagahan ang dumating na tao kaysa doon sa salita ng Diyos na inihahayag. Kaya sa ating pong anniversary, doon po sa Mega, marami rong tao, ingatan po nating magpauli-uli. Ito po ay celebration, worshiping God. Siyempre, 7,000 people, pag yan ay nag-overflow sa BSU, kaya open house na po ang 12 noon. Nakakain na dapat po tayo para makakuha kayo ng upuan. So, ang pagsamba, it is an attitude. Kailangan maayos ang puso natin. Like in the book of Amos, hindi ko ma-remember yung nakalagay doon, prepare your heart to meet the Lord. Ang ating pong tinatagpo dito ay ang Panginoon, bagamat nasa iyo at nasa akin, pero 2 or 3 gather, siya po'y nakatayo, nasa kalagitnaan ng ating pagsamba. Palakpakan natin ang makapangyarihang Diyos. Natutuwa siya na ibigay ko sa inyo ang mensahe ng tunay na pagsamba. The purpose of our worship is to glorify, to honor, to praise, to exalt, at parangalan si Lord. Tandaan po natin ang ating pagpalakpak ay hindi dahil doon sa salitang narinig, kundi sa Diyos na kailangang palakpakan, na nangako ng iyong narinig. Halimbawa, nagsabi ako, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, pagpapalain ka ni Lord. Ang papalakpakan po natin doon ay ang Panginoon Diyos, na nagsabing pagpapalain ka niya. Kung ang mga tao'y iniirita natin, ang mga tao'y pinapalakpakan natin, ang mga tao'y halos mga artista'y iniidolo, higit po ang ating Panginoon. Ang ating pong Panginoon ay tunay nating hangaan at ipakilala. So the purpose of our worship is to glorify, to honor, to praise, itaas. Dito walang itinataas. Dito nga po'y maglalagay ng malaking LED. Sabi ko, mawawala na ang pangalan ni Jesus. Kasi sa isang church, kaya minsan ang dating auditorium, kasi sobrang laki, pero ang nakalagay LED, maganda nga naman. Kaya lang sabi ko, pag nagkaroon na dito ng LED, ang ganda pa naman, sabi nga ni Congresswoman Beatrix nung pumunta nung Sunday, sabi niya, doon tayo sa pangalan Jesus. Imagine mo yun? He honor the name of Jesus. Are you? Are we? We need to honor. Sabi niya, doon tayo. Dito na lumapit. Kasi naroon kami, siya dumating. Nagtanim po, nga palang ating Congresswoman Beatrix. Nagtanim para sa ating expansion. Tapos sabi niya, can we take a picture with you, Reb, and the rest? Opo. Dito. Doon tayo kay Jesus. Doon tayo sa pangalan Jesus. We need to honor the name of Jesus. We need to adore. So worship is also a time when we pay deep, sincere, awesome respect to the Word of God. Awesome respect to God who is in our midst. Kaya kung tayo po ay rumirespeto, hindi tayo natutulog. Amen. Hindi natutulog sa preaching. Amen. Hindi naglalagalag ba? Ano ba to? Ano? Hindi nagliliwali lang ating mind. Amen? Hindi lumilipad. Lumilipad ang mind. Focus lang tayo sa pakikinig. Amen? Our worship not only honors and magnifies God, but it is also for our own edification and strength. Lahat ng nakikinig ng taimtim, uuwing masaya.
Lahat ng nakikinig ng taimtim, uuwing pinagpala. Lahat ng nakikinig ng taimtim, uuwing binago, napalapit kay Kristo, at natuto para sumamba sa buhay na Diyos. Sa ating pakikinig, ito po ay act of worship. Sa ating pagbibigay, act of worship. Sa ating pag-awit, act of worship. Kaya kailangan hindi ka humuhunta. Sabihin mo, wag mo akong huhuntayin during the time of preaching. Pwede ba? Tama naman yun. Bakit? Doon tayo lalakas eh. Lalakas tayo. Alam niyo po, when we offer worship, hindi po yun ang Lord ang napapagpala. Kasi ang Lord na nga ang pinagmumulan ng blessing. Ikaw at ako ang napapagpala. Maging malinaw po yan sa lahat. When we offer worship, when we offer giving, when we give as an act of worship, hindi po si Lord, kasi sa Kanya nagmumula ang blessing. Sino ang nagpapala, ang napapagpala pag tayo nagbibigay? Tayo. Sino ang napapagpala pag tayo umaawit? Tayo. Lumalakas tayo, sumisigla, sumasaya. Tingnan mo ang katabi mo. O, di ba? Natututo. Sino ang napapagpala pag tayo nakikinig mabuti as an act of worship? Tayo. Bakit? Natututo. Pumalakpak ka, nagsasabing yes. Tayo po yung napapagpala. And worship help us develop a God-like and Christ-like character. Isa po sa number 1 po, na tunay na nagbigay ng halimbawa at sa lahat po ng ating kukuhanan ng halimbawa, walang iba tayong pagkukunan ng magandang halimbawa malibang kay Jesus. At siya rin po yung nagpakita ng tunay na pagsamba. Si Jesus po, hamagitan ng kanyang pagsunod. Yan po ay next week, ituturo ko sa inyo. Pero siya po yung number 1. Worship help us develop a God-like and Christ-like character. Bakit? Yung ating mga inaawit tayo nare-remind. And I will call upon your name. Diba? Talagang, kung ikaw ay may naisip na magkano kaya ang galunggong, biglang and I will call upon your name. Madadivert ng isip mo na, I will call, yung awit natin kanina. Sorry ka na lang kung late ka, hindi ka makaka-relate sa aking sinasabi kung late ka. Di ba inawit natin yung kanina? Spirit lead. Ano nga yan? Oh, ang ganda nun. May imbesa, pihira nating awitin yun eh. Yun po'y awit na panalangin. Eh pag mag-iisip ka, makano kaya ang tulingan ngayon? Tapos inabasa mo, Spirit lead. Hindi mo na maiisip yung tulingan. Ang maiisip mo ay panalangin Spirit lead. Ikaw ang lalakas. Ikaw ang mapapagpala. Pagka tayo nagwa-worship. Amen? So, Jesus says, eto na, in-explain ko po sa inyo what is worship. In John 4:24, God, sabay-sabay po tayo, God is Spirit. Tanong, ang Espiritu po ba ay may buto at katawan? Hindi nasagot ang iba. Wala. Ang hangin po ba nakikita? Ang hangin po ba nakikita? Pero naniniwala kang may hangin. Sabi nung isa, ay pilosopo yung kausap. Sabi nung pilosopo, ay paano ako maniniwalang may Diyos? Hindi ko nakikita. Ang sagot ng kausap, ay tanungin kita, ikaw kayo may utak? Sabi, oo naman. Nakikita mo gang utak mo? Hindi. Pero naniniwala ka may utak? Oo naman. O, ay bakit sa utak mo naniniwala ka na may utak ka kahit di mo nakita? Ay, ang Diyos di mo nakikita, hindi ka naniniwala? Hindi nakasagot.
May utak ka ba? Nakikita mo bang utak mo? Pero naniniwala ka may utak. O, nakikita mo ba ang Diyos? O, hindi. Naniniwala ka bang may Diyos? Ay, oo naman. Ay baka magulat ka pag nagpakita sa'yo. Bakit? Ang trono ng Diyos ay langit, ang tuntungan niya'y lupa, ay pagkakalaki-laki ng ating Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, magugulat ka naman pag ginusto mong magpakita sa iyo. How big is our God? How big? Kung may katabi ka dyan, how big? Naku, nasumbi mo ng katabi mo. So, our God is Spirit. Ang Spirit ay walang laman at walang buto. Spirit. At ito ang sabi ni Jesus. They that worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. Yan po ang i-explain ko sa inyo. Inuna ko munang explain what is the meaning of worship. Worship is about paggalang, pagsamba, pagluhod, pagyuko, condition of your heart, the attitude of your heart. When you give, ikaw ang napapagpala. That is worship. When you worship God through songs, ikaw ang napapagpala, lumalakas ka. Malinaw po? Kung late ka, kulang ka sa blessing. Sabi mo, cut. Sabi mo, cut. Eh, syempre, sa una pa lang, may awitan na. Ulitin ko. Kapag tayo umaawit, ikaw ba ang napapagpala? Yes! Lalo kapag ang inawit ay, help me live to worship you. Sino kausap mo? Si Lord. Eh kapag ikaw ay late, hindi mo na nasabi yung kay Lord. Sino ang napapagpala kapag tayo umaawit? Tayo. Bakit? Inaawitan natin ang Diyos kapag siya'y nalugod. Naku po, humanda ka na sa blessing ng lakas. Humanda ka na sa blessing ng kagalingan. Humanda ka na sa blessing ng kagalakan. Andiyan na sa iyo ang blessing ng kagalakan, kagalingan, kalakasan, magandang kalusugan. Hindi yan galing sa akin. Galing yan sa pinapalakpakan natin. Palakpakan natin ang isang Diyos. Lord, we honor you, we adore you, we love you, we honor you. We give you praise. So, ang gusto ng Panginoong Hesus na uri ng pagsamba ay sumamba sa Diyos in Spirit and in truth. Isahin natin. How to worship God in Spirit. Utos ng Panginoon na kapag tayo sasamba, isambahin niya natin siya sa Espiritu. Sino rito ang may kaluluwa? Sino ang may katawan? Sino ang buhay? Sino ang buhay ang Espiritu? Sino ang may Espiritu ng Diyos? Ang totoong makakasamba sa Panginoong Diyos in Spirit. Unahin muna natin yung Spirit. How to worship in Spirit. Ang totoo lang pong makakasamba sa buhay na Diyos in Spirit ay ang mga buhay ang Espiritu. Ang mga pinananahanan ni Holy Spirit. Taas ang kamay na pinananahanan ni Holy Spirit. Pinananahanan ni Holy Spirit. Ikaw at akong pinananahanan lang ni Holy Spirit ang totoong makakasamba sa Kanya sa Espiritu. Bless ka, buhay ang Espiritu mo. Bless ka, makakasamba ka ng totoo. Dahil ang iyong Espiritu to the Spirit of God ang nagkukonek. Palakpakan natin si Lord.
Never makasamba ang patayang espiritu. Hindi pwedeng sumamba in spirit. Basa uli. Jesus says in John 4:24, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit. Yan ang ating pinag-uusapan. Later, yung worship Him in truth. Makinig kayo mabuti. Makakasamba po ba? Unang tanong, lahat po ba ng nilikha ng Diyos na tao ay buhay ang espiritu? Sagot naman kayo. Ay, nako. Mahina ang sagot. May mali pang sagot. Lahat po ba ng nilikha ng Diyos na tao ay buhay ang espiritu? Sagot po kayo. Laksan po natin. Hindi po. Naituro ko na po yan sa inyo mula sa salita ng Diyos. Ang espiritu ng taong makasalanan na wala ang espiritu ng Diyos ay patay. Yung mga hindi pa born again. Yung walang relasyon sa Diyos. Namatay ang kanilang espiritu, nawalay sa Diyos, nasira ang relasyon dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. At para mabuhay ang kanilang espiritu, kailangang mag-surrender ng buhay. Kailangan makipagrelasyon ng totoo sa Diyos. Tanggapin si Christ bilang Lord and Savior. Right there and then, sa oras na ang tao'y tumanggap kay Kristo, nag-surrender ng buhay, at tinanggap si Christ as Lord and Savior na ginawa ko noong 1986, yun ang panahon na ang espiritu kong patay ay nabuhay. Kailan nabuhay ang iyong espiritu? Nung ikaw ay makipagkasundo at ikaw ay maborn again. Ako ay 1986, August. Ikaw, kailan ka naborn again? Doon nagsimulang mabuhay ang iyong espiritu. Doon nagsimula na manahan sa'yo si Holy Spirit. Kailan yon? Hindi ko alam. Baka hindi pa. Tanungin mo yung katabi. Kailan yon? Nangiti laang. Dapat alam mo. Kung kailan ka na born again. Kung kailan ka nag-surrender ng buhay kay Christ. Kung kailan ka nakipagrelasyon ng totoo. Kung kailan mo pinaghari si Christ, naghari dyan si Holy Spirit, yun ang panahon, yun ang araw at taon ng iyong espiritu'y nabuhay dahil nariyan na si Holy Spirit, dahil nakipagrelasyon ka kay Kristo. Kailan yun? Ikaw ang nakakaalam. Ako, August 1986. Nag-surrender ako talaga ng buhay ko sa Panginoon. Tinanggap ko talaga siya as my Lord and Savior. Tanungin mo yung katabi, tanda mo pa? Yun ang iyong spiritual birthday. Spiritual birthday na kailangang 2 beses kang ipapanganak. Para isang beses, ako na lang magsasalita. 2 beses ka dapat ipapanganak para isang beses ka lang mamamatay. Hindi ka makakaranas ng pangalawang kamatayan sa apoy ng impyerno kung 2 beses kang ipapanganak. Ipapanganak ka ng nanay mo, ipinanganak ka na. Padalawang kapanganakan nung maborn again ka. Sino rito ang 2 beses kang ipinanganak, isang beses ka lang mamamatay? Pumalakpak sa Panginoon. Hindi mo na mararanasan ng pangalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. The second death is death. Total separation sa Diyos. Yan ay sa apoy ng impyerno. Wala na ritong makakaranas niyan. Dahil ikaw at ako ay tunay na born again. Nananahan sa iyo si Holy Spirit. Ang pinananahanan lang po ni Holy Spirit, nakikinig ang mga nasa online, ang tunay na pinananahanan lang ni Holy Spirit ang makakasamba sa Diyos na buhay in Spirit. Palakpakan natin si Lord. Paano makakasamba ang patay? Ang Espiritu. Ay ang Diyos natin, Spirit. So there are 2 ways
how we should worship God. Number 1, worshiping God in His Spirit and worshiping God in truth. How to worship God in His Spirit? True worshiper of God, ito'y ginagawa done from the heart in a worthy manner. Huwag mong ipagmamalaking marami kang alam na kanta. Kung may problema ang puso mo, hindi ka nagpapatawad, lagi kang galit, delikado. Magiging malansa ang dating ng iyong pagsamba. Ang titingnan ng Panginoon ay puso. How we worship God in His Spirit from the heart. May paggalang. Kahit bata, igagalang po natin ang damdamin. Are you listening? Kasi created din sila ng Panginoon. Ang bata ay may damdamin. Ang damdamin ng emosyon, yan po'y regalo ni Lord. Nakaka-react ka kung kailangan kong masaya, that is emotion. Malungkot, alam namang malungkot, ikay tumatawa. Masabing ikay garni. Regalo po yung emotion. So, true worshiper of God, worshiping God in His Spirit, ito po ay nangyayari dito sa puso. Hindi lang sa loob ng church, especially in your quiet time with God, alone with God. When I worship, I would rather my heart be without words than my words without heart. Sabi po nung isang nabasa ko. Mas gugustuhin ko pa ang sumamba ng hindi nagsasalita kaysa maraming salita, pero marumi ang puso. Ibig sabihin, ang daming awit, pero marumi ang puso. Ang daming awit, pero hindi marunong magpatawad. Ang daming kanta, ang daming sakripisyo. Pero nirireklamo ang ugali. Sabi, mawala ditong ganyan. Kaya sabi nung isa, I worship, I would rather my heart be without words. Puso ko, Lord, ito is sa'yo. Baguhin mo ako, Lord. Linisin mo ako. Puspusin mo ako na yung pag-ibig. Tinitingnan po ng Panginoon sa pagsambay puso. Kumusta po tayo kapag tayo may kagalit? Pag tayo galit, baka ang dami ng salita. May nakikinig po lagi sa atin. He is the unseen master of every conversation. Pag may kausap ka, may kaharap ka, andyan si Lord. Kaya wag tayong makikipagdebate. Sabi mo siya, ang kaliwat kanan. Wag makikipagdebate. Ayaw ni Lord niyan. Mahalaga po yung tunay na pagsamba in His Spirit. The condition of our heart matters. Kailangan po, before meeting the Lord, before going to worship God, sama-sama tayo dito, see to it, kung may kagalit ka, nagpatawad ka. Kung kayong mag-ina, mag-ama, mag-asawa, may conflict, kailangan po maayos. O ikaw, pupunta ka rito, sasayaw, magdadrums, aawit, magbaback up, tutugtog, makikinig. See to it, ang puso natin, ang tinitingnan ni Lord. Hello? Kaya kung ikaw ay na-late, okay lang, basta mahalaga puso mo, nasa bahay pa, naawit na. Palakpakan natin si Lord. That is worshiping God in His Spirit. Worshiping God in His Spirit, ito ay worshiping Him with reverence.
Yan po ang worshiping God in Spirit. Hindi mo nakikita ang Panginoon, pero ginagalang mo siya through paggalang sa ibang tao. Paano mo sasabihin ginagalang mo ang Diyos ay hindi mo nakikita kung ang iyong kapwa hindi mo marunong igalang? Mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Ito po sa panahon ngayon, may mga iba't iba pong balita tungkol sa ating mga namumuno ng bansa. Mag-iingat tayo ng sasabihin natin. Ako po'y malimit dyan, nakikinig lang. Why? Bumabalik po sa akin ang aking mentoring. Do not bite the bait. Do not be trapped by the words from the enemy. Do not be an accuser, especially the one whom the Lord gives authority. Binigyan po itinuro ko po yun ng mentoring sa Batangas. Ang mga inilagay ng Panginoon sa posisyon, mag-iingat po tayo ng salita. Pray for them. Amen? Pray for our country. Amen po? So, worshiping God in His Spirit is worshiping Him with reverence. It doesn't matter kung nakaupo ka, lahat ay nakatayo, ikay nakaupo, okay lang. What matter is your heart, the attitude of your heart. Kailangan ikaw ay mapagmahal, ikaw ay matulungin, ikaw ay mahabagin, madaling magpatawad, mauunawain. Hello? Sino rito ang masaya na ikaw ang inuunawa? Mag-iingat kayo sa akin sa sagot sa tanong ko. Sino ang masaya pag ikaw ang inuunawa? Oo naman. Pero sino ang mas masaya pag ikaw ang umuunawa? Oh, pumalakpat sa Lord ang inuunawa. Ay, umuunawa. Dapat tayong maunawain. Minsan hindi abot ng kausap mo ang sinasabi mo. Minsan, kaya po sa ganito, makinig po kayong mabuti. Kasi baka hindi ko na maulit ang aking mga sinasabi. Pwede nyo naman puntahan sa YouTube o sa J1 Bawan. Worshiping Him with reverence. Yan po ang worshiping in His Spirit. Reverence, attentiveness, having the right purpose. Si Lord lang nakakaalam ng motibo ng ating puso. Kaya po ako kahit 2 oras lang ang tulog ko pag Saturday, madaling araw ng Sunday, 2 oras, 3 oras, sometimes 4, 5. Nag-aalarm po ako ng alas 5. Ayaw kong malate. Ayaw kong malate. Kaya lang sometimes, eto pa, may susunod pa ang Lord na word. Magme-message na naman ako sa PowerPointer. Yan, nalilate po ako. Pero ako na may hanggang second service, nagwo-worship. Ayaw ko malate. Ayaw ko po. Ayaw ko malate. Kaya po nagsaset ako ng alam ng alas 5. Marahil kayo, maaga pang natulog kayo sa akin, tanghali nang nagising kayo sa akin, late pa rin. Hindi naman siguro, ano? Mas maganda yung tayo po ay hanggat maaari, time ng worship ay naririto na. Amen? Sino may gusto noon? Bibiyayaan ka ni Lord. Sabihin mo, taas ang kamay ng gusto bago mag-worship, bago mag-start ng praise. Praise ang una eh. Narito na. Taas ang kamay. Bibiyayaan tayo ni Lord. Sabihin natin, bibiyayaan mo kami, Lord, na huwag malate. Minsan, yung sasakyan. Oo nga, maaga ka nga, huwag kang magmamalaki, tulog ka naman. Wala palang ganyan. Wala namang ganyan dito. Amen. Praise God. So, He is our Creator. And He holds our eternal destiny in His hands. Yung ating binasa kanina. And we must strive to please Him. Yan po isang panalangin na tinuro ng Lord
Panginoon, kung saan kayo mapaparangalan sa aming pagpapagawa ng expansion, Lord, gawin niyo. Kung saan kayo mapaparangalan, Lord, sa aming sacrificial day of worship, Lord, gawin niyo. Kung saan kayo mapaparangalan sa paglilingkod namin, Lord, hindi namin kaya, gawin niyo. Tinuro po yan ng Holy Spirit. Kung saan kayo mapaparangalan sa sitwasyon ng aking mga anak, ng manugang apo, sa paglaki na aking apo, kung saan kayo mapaparangalan sa J1 family, sa anniversary, sa mega, gawin niyo, Lord. That is worship. As striving to please Him. Kung saan siya mapaparangalan. Mangyayari po yung kasi hinihiling mo, kung saan mapaparangalan. Mas mapaparangalan si Lord kapag ang may sakit ay gumaling. Mas mapaparangalan ang Lord kung ang gumaling ay patuloy na ma-born again. Kaya sometimes sabi ko, Lord, may nahingi ng panalangin, huwag mo na akong dalhin doon kung hindi mo naman kikilusan. Kung hindi ka kikilos, sayang naman aking gagawin kung hindi ka kikilos. Hadlangan mo, Lord. Kasi gusto ko si Lord ang kumilos. Amen. At siyang maparangalan. Amen. Sa mga himala, sa likod niyan, si Lord talaga eh. Sa kagalingan, sa magandang preaching, sa magandang and everything, anointing, sino yan? Si Lord, si Holy Spirit. Talapakan natin si Holy Spirit. Whatever we devote our time and heart to is often what we worship. Kung saan daw masyadong mahaba ang pinaglalaanan ng oras natin, yun daw ang sinasamba natin. Kung masyadong mahaba ang iyong oras sa pagtatrabaho, wala ka ng pahinga. Magpe-pray ka, pagod na pagod na. Makikipag-usap kay Lord, tira-tirang oras. You can worship God wherever you are as long as wala kang kausap. Nandiyan po ba tayo? Wala kang kausap, you can worship God. Oh, I love you, Lord. Mwah! Gawin mo nga yan sa Kanya. Huwag mo naman sabihin corny. O, sabihin mo nga. Oh, nahiya pa yung iba eh. Hindi kayo sanay-sayayan natin sa sarili. Oh, I love you, Father. Mwah! Sanay na po ako dyan. Love you, Lord. Pero hindi naman siya maniniwalang mahal mo siya kung hindi ka nasunod. Aray. Mahal mo ako, hindi ka naman nasunod sa akin. Lagi mo nasasaktan ng damdamin ko pag nagkakasala ka, tapos sasabihin mo, mahal mo ako. Sabihin natin, peace. Sabihin natin, peace, Lord. Babago naman tayo. Amen. Whatever we devote our time, kung saan daw natin masyadong binibigay ang ating panahon, is often what we worship. The Lord created us to worship Him. Yung after, Lord, I love you. Lord, thank you. Lord, I honor you. Lord, I adore you. Lord, ginagalang kita. Because worship is all about the position of our hearts. Yan po ang ibig sabihin ng worshiping God in His Spirit. Tinitingnan ni Lord a condition, attitude of our heart. In order to worship God in the right spirit, we must take time before worship to make ready our hearts and emotions so we will be in the proper frame of mind. Kung may kagalit ka, magpatawad ka muna. Pupunta ka sa sanctuary, magpatawad ka. A-attend ka ng anniversary, magpatawad ka. Magpapartake ka ng communion, magpatawad ka. Sasamba, aawit sa Panginoon, release forgiveness, ask forgiveness. Hello? Patawarin mo ang sarili mo, patawarin mo ang iba. Our mind must be ready
attentive and alert so that we can be in a worshipful attitude and spirit. Pagpunta mo rito, ayusin mo na. Para pagdating mo rito, hindi ka nakaka-distract. Hindi pa uli-uli, palabas-labas. Nakaka-distract po yun. Baka ang iyong katabi gustong-gustong makinig. Tapos ikaw naman nahunta pa. Galing na nga sa labas, pagpasok, huhunta pa. Wala ritong ganyan. Tinuturo po sa atin ay tamang pagsamba. Tayo po ay in the it is a place of worship. I-consider po natin itong lugar na ito a place of worship. Sabihin natin, a place of worship. Even sa iyo pong bahay, dapat may altar ka. Yung doon mo minimit ang Lord. Ako po ay everywhere in the corner of our house. Sa room, minsan sa salas, luluhod. Sa meal, kami po every meal. Before meal, minsan mas mahaba ang aming panalangin every meal, before meal. Kasi doon kami nagkakasabay-sabay. It doesn't matter. What matter is the condition of your heart. Amen? Di ba, kung ikaw ay dudulog sa hapag, tapos ikaw ay nagpe-pray, kung may galit sa iyong kaharap mo, tapos ikaw nag-speak, Lord, pagpalain mo ang bawat isa, pasayahin. O di ba, naging pagpapala ka, mapapangiti na sa iyo. Nagagalit. We must able to control our thoughts during period of worship and not let them wander to other things. Dapat alam po natin, this is a place of worship. Kailangan nakafocus ka sa pakikinig. Hello, pumalakpakan nakafocus. Sino ngayon, dahil sa iyong naririnig, mababago na ang iyong puso dahil alam mo, may nilagay sa Biblia. Huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon. Pero sa pagtitipon, i-design ang heart natin, tayo ay mauna. Tingnan niyo yung ating isang kapatid na taga Mabini, talaga namang di maunahan ang mga pastor, laging mas una. Babalik pa yun mamaya. Gusto raw umawit. Alam ko ang Lord ang nakakakita ng kanyang puso. So hindi dapat tayo, naririto ka nga, igalang mo ang Lord. Salita ng Diyos ang ipinipreach. Tungkol sa Panginoon ang sinasabi, huwag mong tutulugan. Yes, malamig, pero kaya yun ay ginawa para makasamba ka ng maayos. Salamat sa Lord. Ang mga kaharap ko ay may tunay na pagsamba sa Panginoon. Pumalakpak sa Lord. Let the worship happen in our hearts. Every day and all the time. Kanina, sabi ko nga kay sweetheart, nasa bahay pa, awit ang puso ko. Yung pinaawit ko po kanina. Ako ay sasamba. Kagabi pa po yun. Sa kamitin natin mamaya. Tapos nung kami pa parito, nagdadrive si Love. Sabi ko, kailangan maingatan ng mga tao ang sabihin, ang tindi ng kaaway talaga, napaka. Huwag mong sasabing matindi ang kaaway, ang matindi ay si Lord. Matinding magpala, matinding kumilos, makapangyarihan ang ating Diyos, matinding magmahal, matindi ang inihanda sa problema mo. Huwag mong i-magnify ang problema, maliit lang yan kumpara sa kalakihan ng ating Diyos. Never say na matindi ang kaaway. Huwag mong i-magnify yung ginawa ng kaaway na pangit. Ang salitang matindi, matinding magpala, matinding magmahal, matindi ang ginagawa at inihanda ng Lord ay para lang sa Panginoon. Napakagrabe ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Palakpakan natin si Lord. So, let the worship happen in our hearts. Every day and all the time, and let us be a true worshiper of God, worshiping Him in His Spirit. So yun pong ibig sabihin ng worshiping God in His Spirit. Through your spirit. Okay? Through your body, nakikita. Pero hindi Ang tinitingnan talaga ni Lord.
Yes, nakikita ka nakataas ang kamay, pero baka nagwawander ang iyong isip. Ang tinitingnan ni Lord ay condition of your heart. Kaming tumatayo dito. Kasi kung ano ang kondisyon na meron kami, poplo yan sa inyo. Mag-iingat tayo ng minamanuhan. Baka ang minamanuhan mo ay masyadong madalas ang bibig. Baka mag-transfer sa'yo. Tayong nagpapamano, see to it, maayos ang kondisyon ng ating puso. Hello? May transference po. Kaya kailangan, bago ka pumunta sa place of worship, maayos ang puso mo. Hello? Mga magulang, release blessing sa inyong mga anak. Because life and death is in the power of our tongue. The Lord bless you. Di ba sa benediction, I speak, the Lord bless you, the Lord keep you safe. Tatanggapin nyo yun. Because I'm releasing. So, let us proceed now how to worship God in truth. And explain ko sa inyo, worshiping God in His Spirit. So yung espiritu mo na buhay, magagawa mong i-worship si Lord in His Spirit. Ang espiritu ng mga taong walang relasyon sa Panginoon, hindi tunay na born again, hindi pinananahanan ni Holy Spirit, cannot worship God in His Spirit. Pero ang kaharap ko rito, mga tunay na born again, maging nasa online, nasa iyo si Holy Spirit, you can worship God in His Spirit. Palakpakan natin si Lord. Pero the condition of the heart. Hindi mo kayang sambahin si Lord through your spirit without the work of the Holy Spirit in you. The Holy Spirit. Kaya kailangan yung friendship mo kay Holy Spirit. Kailangan yung relasyon mo kay Holy Spirit para maayos ang iyong pag-worship. Yun po ang totoo. Spirit to spirit, working in our spirit. Soul, body, spirit. Kailangan malakas ang iyong espiritu to overpower the soul. Part of the soul is emotion. Malakas ang iyong espiritu through the word. Para ma-overpower mo ang emosyon pag mali. Gets po natin? So how to worship God in truth? Paano mo sasambahin ang Diyos sa katotohanan? Yun kasi ang sabi, basa uli natin. Jesus says in John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in His Spirit, na ituro ko na kanina. Ngayon naman, pag-uusapan natin, worship Him in truth. Para yung ginagawa natin, alam natin, napapagpala tayo. Kasi tama. Paano magiging tama? Makinig kayo. Tama na kanina. Naunawaan natin, worshiping God in truth and Spirit. Amen? Condition of your heart. Maayos. Dapat. And only the Holy Spirit can work in your spirit. Spirit to Spirit po yan. Spirit to Spirit. The Spirit of God to your spirit. And your spirit to your soul. True worshiper. Worship God in truth. Worshiping God in truth. Pilate, si Pilato, asked Jesus, what is truth? Si Pilato mismo nagtanong kay Jesus, ano ba yung truth? Sinagot siya ni Jesus ng panalangin. John 17:17, sanctify them, linisin mo sila, through thy truth, thy word is truth. So ano yung truth? Sambahin natin si Lord sa truth. Ano yung truth? Word of God. Through the word of God. The psalmist in Psalms 119, 142 wrote, thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. So alin ang tinutukoy na sa pagsamba natin, sambahin natin si Lord sa truth. Ano yung truth? Word of God. Ano yung truth? Law. Gets po natin. Paano natin sasambahin ang Panginoon in truth, through the word? Kung anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa Kanya. Siya'y mabuti, siya'y tapat, siya'y banal, siya'y mapagmahal, siya'y mapagpagaling, siya ay mapagkupkop, siya ay mapagsama, siya ay mapag-ingat,
sabihin mo lahat yan kay Lord as you worship. Paano ang pagsamba ng in truth? Sasabihin mo sa Panginoon, bako ka humingi. Panginoon Diyos, kayo ang lumikha ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na Abraham, Isaac, and Jacob. Kayo ang Diyos na mapaggaling. Kayo ang Diyos na mapagpalaya. Kayo ang Diyos na mapagsama. Ano pa? Kayo ang Diyos, anong kailangan mo? Kayo ang Diyos na mapag-provide. Ano pang kailangan mo? Kayo ang Diyos na mapagbigay ng pabor. Ano pang kailangan mo? Sabi. Name it. At yun ay si Lord. Kayo ang Diyos na maunawain. Kayo ang Diyos na mapagpala. Ano pa? Kayo ang Diyos na mapagtugon. Ano pa? Kayo ang Diyos na nagpapalakas. Kayo ang Diyos na nagko-comfort. Kayo ang Diyos ng himala. Kayo ang Diyos na nag-iingat. Yan ang pag-worship in truth. Sinasabi po natin kung sino si Lord. Gets po natin? Ano naman ang pag-worship in spirit? Through your spirit. Through the condition of your heart. Utos po ba sa atin na worship natin si Lord? Yes. Padalwa. Utos po ba ni Lord ay paano ang pagsamba? In spirit and in truth. Susundin po ba natin? Dapat. Paano daw po natin dapat sambahin si Lord? In spirit. Paano yung spirit? Si Lord ay hindi nakikita. Hangaan mo ang Panginoong Diyos na hindi mo nakikita. Magpasakop, gumalang sa Kanya. Ang Diyos natin ay perfect. Ipakilala natin ang ating Diyos sa tamang paraan. Ang Diyos natin hindi sa tista. Mga nanay, mga lola, tita, tito, wag mo namang sabihin, lagot ka kay Lord. Stop it. Tinatakot mo, panakot mo pa si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ganun ka ba? Magbago ka na. Magbago ka na. Huwag niyong gagamitin si Lord na panakot ninyo. Si Lord, ipakilala natin, is most loving Father. Alam nga namang ikaw pa ang bumuti kaysa kay Lord. Na ikaw, hindi ka nagpapalayas ng anak mo. Pero si Lord, naku, lagot ka kay Lord. Makikita mo kay Lord. Ha? Ang Diyos natin tapat. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. At mamamangha kayo sa sunod na linggo, ay sa sunod pa, na mga halimbawa natin ng pagsamba. Na hinangaan ng Panginoon. Sa susunod po yan, huwag kayong mawawala. So truth is about God's word and His law. So we must worship God in truth because His word is true. And we must worship Him according to His word. Sambahin natin ang Diyos ayon sa sinasabi niya kung sino siya sa salita niya. Ang Diyos ba'y tapat? Yes. Ang Diyos po ba'y banal? Yes. Sambahin natin siya sa paraang kung sino siya. Dahil siya'y banal, karapat dapat siyang igalang. Karapat dapat siyang pasalamatan, mahalin. Palakpakan natin ang ating Lord. The more we know God, ito po ang totoo. The more we know God, the deeper our worship will be. Totoo po ito sa akin. Mula nang makilala ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng banal na takot. Kaya nagawa kong sumunod. Nagkaroon ako ng banal na takot kung sino siya. Siya'y banal, perfect, makapangyarihan. Kaya nagawa kong sumunod because of the Holy Spirit. Habang nakikilala ko siya 1986, nilikha niya ako ng pusong mapagpuri. Gusto ko yon. Hilingin mo yun sa Lord. Gusto mo ba yon? Tayo po'y nilikha ng Diyos to worship. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, you are created by God to worship Him. Na igalang siya. Paglingkuran.
Ang paglilingkod ay pag-worship. The more we know God, the deeper our worship will be. Totoo po yun. Hindi mo naman pwedeng sambahin ng isang Diyos na hindi mo talaga kilala. Sino rito, unti-unti mong nakikilala ang Panginoong Diyos at ngayon, maayos ang iyong pagsamba sa Kanya. Pumalakpak na sa Panginoon, yes! Lalo ganito ang topic natin itong month of December. Worshiping God in truth is an appropriate response to who God is and what He has done for us according to His true word. Based on the truth of His word, we worship God because He is great. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag mong sasabing ang tindi talaga ng ginawa ng kaaway. Ang iyong imamagnify ay ang tindi talaga ng gagawin ng Diyos. Sumigaw ka ngayon, napakatindi ng inihanda ng Lord sa taong 2025 sa buhay ko at pamilya ko. God is always great. All the time. We worship God because He's awesome in His works. We worship Him because He's the creator of all things. And we worship God because He's worthy of our praise. Amen? Wala kang ibang pararangalan, ipapakilala. Wala kang ibang dapat parangalan sa buhay mo. Ipakilala, hangaan, dakilain, sambahin, luhuran. Ang tunay na pagsambay may pagluhod. Kung hindi mo na magawa rito kahit sa bahay, yung ating binasa kanina, may pagluhod. So worship that pleases God is rooted in both truth and Spirit. Tinuruan tayo, John 4:24, sino mang sasamba sa Diyos ay sumamba sa Spirit and in truth. Ano ang truth? The Word. Kung sino si Lord. Through His Word. Kaya po, for the glory of God, tinuruan po ako ng Holy Spirit, turuan ang mga leaders ng pagsamba from A to Z. Nagpasubmit po ako sa kanila. Hindi ko alam kung lahat ay nag-submit. Basta ako po'y nagpasubmit sa kanila ng A to Z ng pagsamba kay Lord. A, He is the Alpha and Omega. He is our all in all. He is our Almighty God. He is our Abba Father. Anong B? Blesser of blessing. Bread of life. Ako mag-fast forward na. Anong M? Miraculous God. Marvelous God. Anong S? He's our strong tower. He's our stronghold. He's our shield. He's our Savior. He's our sin bearer. O, meron na kayong, anong S? Kayo naman. Ang dami kong sinabi. Anong S? Laksan nyo naman. Anong S? Sabay-sabay. Anong S? Is our Savior, sin bearer, is stronghold of our life. He is stronghold, strong tower. Is our strength. Ano ang T? Ano ang T? He's our master teacher. Ano ang T? Ano ang T? Ano? Strong tower. Is the truth. Tama. Yeah, o di ba? Nagpa-participate kayo. Ano ang Zay? Zay is the God of Zion. Is a zealous God. Oh, X. So, yung hirap naman ng X. Zozo, X-O-O. Zozo God. Ang Y, Yahweh. Yahweh. Ito.
Dito po ako magtatapos. Sinabi ng Panginoon, tayo po tumayo as we read this. 1, 2, 3, go. Pwede pong pumunta na rito ang mga worship leader, hanggang dyan lang habang nagbabasa para mabasa nyo. Worship leader, worship team. Sabay-sabay po tayo. Magpa-correct po tayo sa Lord. Tayo kaya ito? Kung hindi ikaw ito, sabi mo, no, amen. Sabi mo, hindi ako ito. Pero search your heart, examine yourself. Isaiah 29:13, sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri, nagpaparangal sa akin, hamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila'y malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Ikaw ba ito? Huwag kang uuwi, nataglay mo yan. Isaiah 29:13, God condemns empty rituals, saying, these people come near to me with their mouth, honor me with their lips, but their hearts are far from me. According to the Bible, a true worshiper's heart is characterized by sincerity, faith, and love. Next week ko po itutuloy. Close your eyes. Ayaw ng Panginoon na tayo ay sumamba na parang wala lang. Nagsayang lang tayo ng oras. Ayaw ng Panginoon na mawala ng kabuluhan yung ating itinuturing na pagsamba. Ang gusto ng Panginoon ay sumamba tayo with our lips na maayos ang motibo ng puso. So ano man ang umahad lang ngayon sa pagsamba natin ng totoo, hayaan mo na search your heart, magpasiyasa tayo sa Panginoon. Confess mo, sige come on. Ginawa ng first service kanina. Confess, humingi ka ng tawad. Kumusta ka in the place of worship? Here, in the place of worship. Kumusta ka outside the place of worship, sa iyong tahanan? Kung may naiisip kang mali, magpabago ka sa Panginoon. Kumusta ang relasyon mo sa iyong apo, sa iyong anak? Kumusta ang relasyon mo sa iyong kapwa? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Ang oras mo ba sa Panginoon ay hindi naman tira-tirahan? Aming Ama, salamat po for teaching us to worship you in spirit and in truth. Tulungan niyong maging malakas ang aming mga espiritu through the power of your word, through the power of prayer, through you, Holy Spirit. Magawa naming mag-soak, makipag-usap sa iyo. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at all times. Tulungan mo kaming makapagsalita ng totoo at huwag magsinungaling. Tulungan mo kaming makapagpasakop sa mga namumuno. Tulungan mo kaming gumalang. Sumamba sa iyo na may paggalang, may pagyukod, may pagluhod. Tulungan mo kami na paggising sa umaga ay maiunahin ka naming awitan, i-worship, parangalan. Sabihin namin kung sino kayo. Ganon din bago matulog, maging mapagpasalamat. Maalala ka namin. Maawitan, maparangalan. At kung kami walang kausap, maalaala ka namin na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, dakilain. At lagi mong marinig sa aming ikaw ay banal, kayo ay tapat. Kayo, Diyos, ay mapagpagaling, mapagsama, mapagkilos, mapaghimala. Salamat sa paglilinis mo sa puso ng bawat isa.
Salamat sa pusong mapagpatawad. Salamat ng bawat isa ngayon ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Sa lahat po na nagsasabi, you want to have a heart of worship, punta ka rito sa unahan. Sinasabi mo na gusto mong maging totoo ka sa iyong pagsamba, mabilis, punta rito sa unahan. Sinasabi mo na unawaan mo ng pagsambay may paggalang, ang pagsamba sa Lord. Here, in the place of worship, karapat-dapat na siya'y igalang. Sige, come forward. Focus ka lang kay Lord. Focus, focus. Ito'y napakahalaga. Focus. This time is a time to focus. Focus, focus to the King of Kings. And we will worship you, Lord, in spirit and in truth. We will apply what we have learned. We will kneel down and bow down at your feet, Lord Jesus. Narito ang bawat isa. Create in us a worshipful heart. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Yes, oh Lord. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. Yes, Lord, we worship you, Lord. And I worship you. The reason I live, the reason I live.
sasamba sa'yo, O Panginoon, kahit na kailan pa man. Gawin natin pangako kay Lord. Kalagayan, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos, aking kaligtasan, kaya't papuri ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para From the top. sa'yo, aking Jesus. Gawin natin pangako sa Panginoon. Ako ay Sa gitna man ng gulo at suliranin, nasasaktan ang hihinaman ng damdamin. At kung ang problema'y lubos na lumalalim, aking mga matay sa'yo lamang titingin. Kahit ang lakas ko ay maglaho na, sa'yo lamang hahanapin ang pag-asa. At kahit na nga walang pagpapala, pipiliin ko sa'yo. Gawin pangako. Sama-sama tayo. Ako ay sasamba sa'yo, O Panginoon, kahit na kailan pa man, anumang kalagayan, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos, aking kaligtasan, kaya't papuri ko ay iyong tanggapin. Iaalay. Lamang For the last time, minsampay, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Ako ay sasamba. Narito kami nakayukot. Lord, O Panginoon, perfect God, Holy God. kahit na kailan pa man, Salamat, nilikha mo kami anumang kalagayan, upang ikaw ay sambahin. pagkat alam ko, Nilikha mo kami upang ikaw ay parangalan, itanghal, aking luhuran, kaligtasan, yukuran, kaya't papuri pasalamatan ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa'yo. Gawin natin pangako, iaalay. Iaalay lamang para sa'yo. sa'yo, aking Jesus. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Oh, we love you, Lord. Oh, we adore you. We bow down before you. We kneel down before you. Salamat, Lord. Ibuhos niyo ang matinding pagpapala sa lahat ng nagpapakumbaba ngayon. Salamat, O God, the Spirit of worship, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, knowledge, and understanding, the Spirit of fear of the Lord, and the Spirit of heart of worship. May pagpapala sa aming Panginoon pag-aaral, sa susunod naming meeting, sa December 22, maipakita mo sa amin, Panginoon, anong iba't ibang pagpapala na dulot ng pagsamba. Pero ngayon, Lord, salamat, tinuruan niyo kami ng tamang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat. Salamat for creating everyone a heart of worship, sapagkat sa pagsamba, nabubuksan ng langit. Sa pagsamba, kayo'y nalulugod. Sa pagsamba, ito ang pagkalikha mo sa amin. You created us to worship you. You are perfect, holy, marvelous, miraculous. At kung sino kayo, yon ang mararanasan ng bawat isa. Sige, hilingin mo sa Panginoon. Ano man ang iyong kailangan ng bawat isa, Lord. Provision, strength, comfort, wisdom,
favor, miracle, healing, trabaho, ano man ang kailangan ng bawat isa, kayo yun, Lord. Kayo'y mapagmahal, kayo'y mapagkupkop, kayo'y mapagbiyaya, kayo'y mapagpatawad na Diyos. Kayo ang Diyos na mapag-iingat, mapaghimala, mapagpagaling. Purihin ka, banal na Diyos. Hindi kayo nagkakamali. Naganda kayo ng pinakamainam sa buhay ng bawat isa. Hayaan mong ito ay mapasok ang pintuan ng pinakamainam na kayo'y mapaparangalan. Kung saan kayo mapaparangalan, Lord, in all aspects of our lives, gawin niyo, Lord. We surrender everything to you, Lord. Masasamba namin kayo ni Spirit dahil nananahan kayo sa amin, Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Salamat for the healing, miracle, and everything. Answered prayer, sealed by the blood of Jesus. We are true worshipers of the living God, having the Holy Spirit in our lives. In Jesus' name,